Ay, Lord to His name. Dito po ba kayo sa hymn 153? Glory to His name. Diyan na po ba lahat? Amen. Glory to His name. Ready? Sing. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there's to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There's to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There's to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There's to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet, cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There's to my heart was the blood applied. Glory to His name. Sige po, hindi ko po ako siya po. Pero makaroon. Ay manalangin muli naman, malapit kami bilang sa Iglesia at sa buong Maria, sa ilalim ng Panginoon Maria, sa ilalim ng Panginoon Jesucristo. Humihingi mo na kami, Ama, oran, sa lahat ng aming mga ginawang kamalian, pero din po ang patuloy at pagtutulig sa lahat ng aming kasalanan. Dalangin namin na handa kami i-alay ang aming buong pagkatao, puso at kaluluwa, pati ang aming mga isipan sa pagpupuli namin yung araw at maging katanggap-tanggap sa inyong harapan, kasabay ng iba pang mga iglesia na kulay na sumasamba at naglilingkod sa inyo. Itago niyo ang bawat pangaral sa inyong kapangyarihan. Suplay niyo ang wisdom at katotohanan. Maging fountain na kaligtasan inyong tulpi o dakilang Diyos. Hindi kami papasalamat sa lahat ng kabutihan nyo, dinadakilaran namin ang Panginoon. Kami sa dalangin, dalangin ninyong mga alipin sa lahat ng aming Panginoon Jesucristo. Sige po, makakaupo lang po tayo na. For announcement po, prayer meeting po, tuwing Tuesday, 5 p.m. dito po sa ating simbahan. Ayan po. Prayer meeting po
po, Tuesday, 5 p.m. dito po sa ating simbahan. Sa Bible study naman po, sa tuwing Lunes, sa lugar ng Pantay, lugar din po ng Silawis. Pero sa Monday po, Silawis tayo. Sa Pantay, hindi po po. Kakapunta lang natin kaya Shimon sa atin. Next week po, Monday, bukas po Monday, kailan siya lang po muna. Tapos, next Monday po sa amin na po. Tapos, sa lugar po ng Corpin, tuwing Sabado, alas 3 po ng hapon. Ay lahat dito po sa may bandang taas na po. Tapos, extension class, Saturday, 4:30 p.m. sa lugar ng Tropical. May, ano po tayo, sa mga bata. Wala po bang ibang announcement po? Move natin ulit sa hapon yung Sunday School. Ayun. Sa mga bata po, dito sa lugar natin tuwing linggo, hindi na po natin gaganapin ang Sunday School ng mga bata. So, sa hapon na po, 2:30 ng hapon hanggang 3:30. Ayun po. Sige po. Pakibukas po ulit tayo sa ating himnan. Himnan 53. When we all get to heaven. In 9:53 po, nandiyan ang iba na. Ready? When we all get to heaven, ready, sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His praise. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all
Tumayo po tayong lahat. Pakilukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 9. Basahin po natin ang verse 32 hanggang 34. Tutuloy po natin yung ating sermon. Sabi po dito, as they went out, behold, they brought him to him a dumb man, possessed with a devil. And when the devil was cast out, the dumb spake, and the multitudes marveled, saying, It was never so seen in Israel. But the Pharisees said, He casted out devils through the prince of devils. Maraming lugar. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa lahat ng biyaya na nawa, Panginoon, magkakila ka namin muli sa pagbabahagi namin ng iyong salita. Mas makilala ka namin, makita rin namin ang tunay namin mga katayuan. Tawad nawa sa aming mga kasalanan. Natin na kami sa buong maghapon ito. Samahan niyo kami, wala kami ibang hiling ko ng iyong presensya. Ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Pumahawag mo ng lahat. The Gospel of Matthew tells us ng isang tao na kung saan. Sabi doon, he was possessed by a devil. Wala siyang kakayanan na kung saan magsalita. And the scriptures actually called him dumb. Dumb, not in a sense na kulang siya ng talino o meron siyang kakulangan sa kanyang pag-iisip, hindi. But dumb dahil hindi niya kayang i-voice out yung lahat ng bagay na gusto niya sabihin. Bounded ang kanyang dila, silenced yung kanyang salita, hindi siya makapag-witness. Tignan nyo yung miserableng kondisyon ng taong ito. Tignan nyo yung agony ng kanyang puso, na kung saan, simula nung kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda, hindi niya kayang i-express ang kanyang sarili. Hindi niya kayang sabihin yung kanyang naiisip o yung kanyang saloobin. Pero hindi unique yung posisyon ng taong ito. Hindi siya nag-iisa. Dahil sa bawat henerasyon ng taong nabubuhay sa mundong ito, the devil has found his way to silence yung napakaraming tao. And he did not even need to possess any man. Sin by itself does the same work ng demonyo sa tao ito, sa napakaraming tao. Hindi ba binabind ng kasalanan yung ating mga dila? Hindi ba tayo pinipigilan ng ating kasalanan na mag-repel sa ating Panginoon? Hindi ka ba tinutulak ng kasalanan na manahimik at huwag manalangin sa ating Panginoon? Hindi ba sinasakal ng kasalanan yung boses mo upang magbigay ng papuri sa ating Panginoon? Doesn't sin leave the sinner unable to call upon the name of the Lord? Yung lalaking ito ay litrato lamang ng bawat isang kaluluwa that is bounded and enslaved by his own sin, unable na magsalita sa ating Panginoon, unable na mag-witness ng kagandahan ng ating Panginoon. And yet, ito yung eksena kung saan ipinapakita yung glory ng ating tagapagligtas. That Christ is a mighty deliverer. Nakinita ng Panginoon itong taong to dahil sa kanyang awa at habag. At sa isang salita ng ating Panginoon, nagtakbuhan yung mga demonyo na kung saan nagpo-possess dito sa lalaki. And in an instance, Jesus broke the silence. Now, maikli lamang yung mensahe natin sa umagang ito. But I want you to consider yung inyong mga sarili na makita natin na bago tayo maligtas, o kung hindi ka paligtas, ito yung estado mo sa harap ng ating Panginoon. First, let us look at the silent misery na nararanasan itong tao. You are now brought face to face sa isang eksena na puno ng napakalalim na tragedya. Na ang ating, itong lalaking ito, he was presented before Jesus. Ang description sa kanya, his tongue was bounded by a demon. Hindi siya makapagsalita. Tignan nyo kung gaano ka-miserable yung kondisyon niya. Yung kanyang dila na ginawa at ibinigay ng Panginoon sa kanya upang i-declare yung praises at glory ng ating Panginoon, hindi makapagsalita.
Yung boses niya na dapat kumakanta para sa ating Panginoon. Hindi siya makaawit. Yung bibig na dapat nananalangin sa ating Panginoon, hindi niya maibuka. Walang pasasalamat, walang panalangin, walang awitin ang lumalabas sa kanyang bibig, ni hindi man lang siya makaiyak for mercy and grace at magmakaawa sa ating Panginoon. Hindi katulad ng 2 bulag na inaral natin nung nakaraang linggo na kaya nilang umiyak at makiusap sa ating Panginoon. Hindi ito kayang gawin ng taong ito. Now, kailangan natin makita na kung saan. This man is not an isolated case. This dumb man, possessed by a devil, is a picture ng napakaraming kaluluwa. But the question is, do you recognize yourself sa taong to? Dahil ang isang taong makasalanan, ang isang taong walang Kristo sa kanyang buhay, he finds himself unable to speak, unable to pray, unable to give glory. Tinatanggal ng kasalanan ng kanyang boses. Tinatanggal ng kasalanan yung karapatan niya na kung saan magpakaawa sa ating Panginoon. Sinasarado ng kasalanan yung kanyang bibig. What misery it is sa isang tao na kung saan yung puso niya na dapat kumaawit, it is silent dahil nahihiya siya sa harap ng isang banal na Diyos. Kung consider for a moment yung nature ng silence na ito, this is very unnatural. Binigyan ng Panginoon ng lahat ng tao ng boses para mag-glorify sa Kanya. Kung yung mga ibon niya kayang umawit para sa Panginoon, kung yung ilog nga nagbababol para lang ipakita sa buong mundo yung kagandahan ng kamay ng ating Panginoon, kung yung mga bituin nagniningning para makita mo na merong Creator, ma-declare nila yung glory ng Creator, and yet itong taong to, the man who bore the image of God, unable to voice His praises para marinig ng Panginoon yung kanyang boses. Ganito rin ang isang makasalanan. You were created to walk with God. Ginawa ka ng Panginoon, maglakad kasama niya. But you find yourself mute. Hindi ka man lang makipag-usap sa Panginoon. Wala kang kakayanan na kung saan magkaroon ng isang relasyon sa Kanya. Yung silence ng guilt ng kasalanan mo, buhat-buhat mo. Yung silence ng takot mo sa banal na Diyos na galit sa iyong kasalanan, it strangles you. Yung silence ng despair, sinusuffocate ka para hindi ka makapanalangin sa ating Panginoon. And what is the root of this silence? Itong taong ito, he was possessed by a devil. Alam niyo, you need not to be possessed by a devil. Alam na ng kalaban kung paano ibabahig yung ating mga dila. Kahit sa mga Kristiyano. Bakit takot kang mag-evangelize? Bakit takot kang mag-share? Bakit takot kang malaman ng mga taong Kristiyano ka? Dahil alam mo na wala kang pinagkaiba sa mundo. Your sin is enough to silence you. Our enemies, it binds the tongue. Siya yung magnanakaw na tinatanggal yung ating panalangin, yung ating awitin, yung ating prayer, yung ating praises. The sinner is not silent by accident. He is silent by nature. Dahil sa kanyang mga kasalanan. Alam niyo kung bakit? Ito yung pamamaraan ng ating kalaban. Naiunawa na yung Romans 10:13, whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The devil knows that a praying tongue is enough to set a sinner free. Kapatid, let us recognize this tragedy. The moment that you are silent, it means you have been separated from God. Makakaawa itong lalaking to. Ilang blessing na kaya yung binigay sa kanya ng Panginoon pero hindi niya pa nagawang magpasalamat. Ilang trials at problema at persecution yung naranasan niya pero wala siyang boses upang tumawag sa ating Panginoon. Kung hindi siya pinagaling ng ating Panginoon, mamamatay siya na hindi niya man lang kayang tawagin yung kanyang pangalan.
Pero pasasalamat sa ating Diyos, this silence is not permanent. The moment na makaharap niya ang ating Panginoon, pinagsalita siya ng ating Panginoon. The misery turned into rejoicing. The misery turned into praises. Kung ano yung ibinikis ni Satanas sa kanyang dila, kaya pakawalan ng ating Panginoon. What sin has made silent, grace can turn it into praises. And here is the lesson. You do not have to remain in silence. You do not have to be under the dominion ng ating kalaban. Hindi na kinailangan ng taong to na magsalita. Ang kinailangan niya lang lumapit sa ating Panginoon. Come to Jesus. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo, the great deliverer, the Savior, the Lord. At sa kanya mo makikita yung boses na makakatawag sa kanyang pangalan. Pangalawa, verse 33. Ang sabi doon, when the devil was cast up, the dove spake. This is the glory of the text. Makita natin yung miserableng kondisyon ng taong to. Pero ngayon makikita natin yung majesty, yung mercy ng ating tagapagligtas nung pumasok yung Panginoong Jesucristo sa eksena. Nung nagsalita siya, umalis yung demonyo. Kaya pinapakita nito that even the devil is no match for the Lord Jesus Christ. The moment na i-command ng Panginoon, kahit si Satanas sumusunod, nakapagsalita ka agad itong taong to. Tingnan niyo yung picture ng kabanalan at matchless power ng ating Panginoon. This verse proves to us that Jesus Christ was not only a rabbi, He was not only a teacher, a prophet, na sinasabi ng napakaraming relihiyon. He was not only a philosopher. He is the Almighty Son of God. He is God Himself, God incarnate. That even the Prince of Darkness obeys God. Alam niyo ba ngayon napapangyarihan ng Panginoon? The world pictures the demons and the devils as an equal power against God. Nakakatuwa yung mga post sa Facebook na kalaban ng Panginoon, yung demonyo, at like this, like that. No! Even the demons obey God. They are no match for God. In an instant, pinalayas ng Panginoon yung demonyong to. In an instant, nakapagsalita itong lalaking to. There is no other Savior like Christ. Mga kapatid, gusto kong makita ng bawat isa kung ano yung pinagpapasalamat ko. Totoo, soli Deo Gloria. Jesus could have done this for His own glory. Ang sarap ng isipin na parte ng pag-glorify niya sa kanyang sarili, parte nun is to rescue the perishing, to rescue the sinners, ang iligtas tayo. Yung parehong Diyos na nagligtas sa lalaking ito, yung parehong Diyos na nagpasalita sa lalaking ito, ito rin yung parehong Diyos na magliligtas sa atin. Ito rin yung parehong Diyos na magbibigay sa iyo ng boses. Ito rin yung parehong Diyos na umibig sa iyo at gustong magkaroon ng relasyon sa iyo, makipag-usap sa iyo. Samahan ka araw-araw, ito pa rin yung parehong Diyos. At tignan nyo kung gaano kakumpleto yung mirakulo ng ating Panginoon. Napakasimple. When the devil was cast out, the dove spake. Hindi niya lang pinaalis yung presensya ng kalaban. Pero nirestore niya kaagad yung boses ng taong to. Yung lalaki na prisoner sa sarili niyang bibig. Yung lalaki na prisoner sa kanyang sariling kakulangan. He now becomes an instrument of God. Christian, do you realize that you are this same man? You were once silent. Wala kang boses, wala kang kakayanan, wala kang kaalaman. Ngayong pinalaya ka ng ating Panginoon, why are you being silent? You now have the voice to preach, to teach, to praise, to sing. Manalangin. Lahat yun kayang gawin ng iyong bibig. Huwag mong itikom ang iyong bibig.
Jesus has completed His work for you para makapagtrabaho ka sa kanyang ubasan. Tandaan nyo, Jesus completes every work na kanyang gagawin. Hindi yan half-done, hindi yan half-baked. He transforms fully lahat ng taong kanyang iniligtas. And this is the hope of the gospel. We live in a world that countless men and women, they are silent sa kanilang mga buhay. They long to pray, they desire to pray, but they cannot pray. Their prayers do not reach God. Gusto nilang magsalita, pero takot sila dahil alam nila yung kasalanan dala ng kanilang mga buhay. But just a single word from Christ can save us. Isipin na isang salita lang ng Panginoon, nagliligtas na. Kapatid, ang mga tao hindi pa sigurado sa kanilang kaligtasan. Mga bata, makinig kayo. Do you desire na magkaroon ng boses na maririnig ng ating Panginoon? Do you desire to be free from your sin? Gusto mo bang makalaya sa kasalanan mo? Gusto mo bang makapagsalita, makapagsamba, makapanalangin, makapagturo? Lumapit ka sa ating Panginoon. Lumapit ka sa isang Diyos na nagliligtas. Sa isang Diyos na sapat ang kanyang salita upang tanggalin yung pagkakabuhol ng inyong mga dila. Walang ibang daan ng kaligtasan kung hindi ang persona ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung naging resulta? Sabi doon, and the multitudes marveled, saying it was never so seen in Israel. They marveled. Namangha sila. Natuwa sila. Bumilib sila. Wala pa silang nakikitang ganitong klase ng mirakulo. Wala pa silang nakikitang ganitong klase ng Panginoon. At dapat lang silang mamangha. And notice yung nature ng pagkamangha ng mga tao. Tandaan nyo na yung mga taong nakapaligid dito sa ating Panginoon, they were common men and women. Mga ordinaryo silang tao. Alam nyo sa kanilang kapanahunan, sabi ko nga, baka 10 to 20% ng mga tao doon talagang merong sakit. Kung hindi bulag, pipe, katulad ng tao to. Normal na sa kanilang makakita ng mga ganitong klase ng tao. Ordinaryong mga tao sila na kung saan they were governed by Roman cruelty. Alam nila yung hirap ng kahirapan. Alam nila na magkaroon ng mga sakit. And yet, dito sa pagod na mundong ito, naramdaman nila yung marvel at wonder sa mirakulo ng ating Panginoong Kristo. Yung punto. Save lives will push this very world to marvel at the Lord Jesus Christ. Ang buhay mo ba na iligtas ng Panginoon? Nagamit ba yan upang mamangha yung tao, yung mundo? Sa kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon? Kaya bang i-proclaim ng mga taong nakapaligid sa iyo nung nakita nilang binago ng Panginoon yung buhay mo? Hindi ko pa nakikita yung ganitong klase ng mirakulo. Gusto kong maranasan yan. Gusto kong makamtan yan. Friends, brethren, hindi natatapos dun sa pag-marvel. Kaya gusto kong makita ng bawat isa. Totoo that the multitude marvel. But their amazement should only be the beginning. Yung pag-wonder nila, yung pag-marvel nila, yung pag-believe nila, it should lead them to a deeper reflection kung sino sila sa harap ng Panginoon. Kung paano nila kinakailangan ng ating Panginoon. And this deeper reflection should lead them to humble faith. It is one thing na ma-impress ka sa mirakulo ng ating Panginoon. It is another thing to fully surrender your life to Christ. Marami ang kung saan namangha sa kanyang mirakulo. Pero konti lang yung yumakap doon sa Diyos na nag-mirakulo. No
notice nyo yung pagkakaiba ng multitudes at ng Pharisees. Na habang nagmamarvel, yung multitude, yung crowd, ang sabi doon, the Pharisees sneered. He casted out devils through the prince of devils. The religious leaders responded with blasphemy. Habang namamangha yung mga ordinaryong tao, the religious leaders responded with blasphemy. So paano mong sasabihin ng Panginoon? Nagka-cast out ng demonyo through the prince of devils. What tragedy yung pinapakita ng mga taong to. And this is a warning para sa atin. You either wonder and marvel sa gawa ng Panginoon or harden your hearts with your own pride at hindi mo makita yung kagandahan ng ating Panginoong Jesucristo. You have a choice right now. Will you be among with the crowd who marveled with Christ? Or be among the Pharisees? Skeptical, stubborn. Ang masakit, inattribute nila yung kabanalan ng ating Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon sa kamay ng demonyo. The same Christ na nagpasalita sa taong to, na nagsalita sa taong to, ito pa rin yung Kristong nangungusap sa atin. Yung parehong salita, yung parehong salitang nagliligtas. Ito yung punto. Will you marvel Christ from afar? O lalapit ka sa Kanya sa araw na ito. The lesson is plain and simple. Hayaan mo yung pag-marvel mo, ihatid ka sa obedience mo sa ating Panginoon. Mag-wonder ka, hindi lamang mamangha, but to surrender. Dapat maging adoration yung gawin natin sa ating Panginoon. Maraming tao kung saan tumayo, namangha sa grasya ng Panginoon. Pero hindi nila ito niyakap. It's one thing to learn about the grace of God, the doctrine of grace. It is another thing na yakapin mo yung grasya nito. Ito na yung huling punto natin. Ano yung magiging application nito sa ating buhay? We have seen the misery ng tao. Pero nakita rin natin yung mercy ng ating tagapagligtas. Nakita natin yung pag-marvel ng crowd. Ano yung sinasabi nito sa bawat isa. First, makinig ang lahat ng taong nandito na hindi pa sigurado sa kanilang kaligtasan. Mapabata ka man o matanda, kung hindi ka pa sigurado kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay, hanggat alam mo na ikaw ay makasalanan, makinig ka sa sasabihin ko. Makita mo nawa yung sarili mo sa lalaking ito. Kung ramdam mo yung guilt ng kasalanan mo, kung ramdam mo yung bigat ng kasalanan mo, kung matagal mo nang ginugustong manalangin pero hindi mo magawa ng tama, tagal mo nang gustong tawagin yung pangalan ng ating Panginoon but you see yourself unable na gawin yung bagay na to, kung ramdam mo na nakagapos yung buhay mo sa kasalanan, kung ramdam mo na hiwalay ka sa ating Panginoon, kung ramdam mo na hanggang ngayon kaaway ka ng ating Panginoon, let this truth give you hope. Jesus still speaks. Jesus still breaks the silence. Jesus still sets us free. Jesus still saves. Dahil kung ano yung kaligtasan na ibinigay niya sa taong to, kaya niyang gawin sa iyo sa oras na ito. Walang imposible sa ating Panginoon. You do not have to remain in silence. Hindi mo kailangan manahimik. Hindi mo kailangan mag-abide sa kadiliman. Pwede kang lumapit sa Kanya. Hindi mo kailangan magsalita dahil pinapakita nito ng kwentong ito na wala sa atin ang may kakayanang tumawag sa ating Panginoon. This man cannot speak. I cannot speak. You cannot speak. It is the Lord Jesus Christ that initiates. At kaya ka pa rin niyang iligtas. Pero hindi lang para sa mga unbeliever at makasalanan. Ikaw na Kristiyano.
ikaw at ako na nagsasabing iniligtas tayo ng Panginoon sa pananahimik, binigyan tayo ng boses, ng dila, then why do you remain quiet? Why do you remain silent? Kinakailangan marinig ng mundo yung parehong masakit at masarap na mensahe ng ating Panginoon. They have to hear the bad news of sin, but they have to hear the good news of salvation. Why do you keep quiet? Bakit mo wini-withhold yung witness mo? Bakit na kung saan hindi ka na nagsasalita? Hindi pa nangungusap yung buhay mo sa iba? Akala ko ba binago ka ng Panginoon? Binago ako ng Panginoon. This message reminds us you have been set free by Christ. Then use your voices for His glory. Sino sa atin ang binigyan ng kakayanan ng Panginoon na magsalita? Iproklama mo ng may tapang yung iyong tagapagligtas. Hayaan mo yung dila mo na maging witness sa kanyang grasya. Hayaan mo yung puso mo na umawit ng pasasalamat sa ating Panginoon. Para sa ating munting iglesia. As the body of Christ, let me remind each members that we have been given the sacred responsibility to pray, to witness, to evangelize, and to proclaim. This church must be the voice for the voiceless. Kung tayo nilagay ng Panginoon sa lugar na ito para lang magsaya, maging magkakaibigan, no. We are here to become a witness ng glory at grasya ng ating Panginoon. Tandaan nyo, sabi ito, as they went out, behold, they brought to Him a dumb. Hindi kusang lumapit yung lalaki nito sa Panginoon Yesu Cristo. May mga taong nagdala sa Kanya palapit sa ating wala silang boses, then we must bear others upon our prayer. We must bear them through our evangelism. Tayo dapat yung mag-lead sa kanila at ituro sa kanila yung tunay na daan ng kaligtasan. Ito ko tatapusin yung aking mensahe. Here is the heart ng text na ito. Ang katawang tao yung ating Panginoon para pagsalitain ng lahat ito. Namatay siya so you might be free and be enslaved by righteousness, that the broken might be made whole. Kapatid, the Lord Jesus Christ is offering you grace and mercy today. Are you going to remain silent? Nananahimik ka na lang ba habang tinatawag ka ng hari, ng master? Let every heart na nakaramdam ng kanyang grasya, church, rise to the challenge. Hayaan niyong magsalita ang inyong mga diyan. Walang ibang daan ng kaligtasan kung hindi ang kanyang salita. Nawa, pagkatapos ng mensahe nito, that the silence of the sinners be replaced by the songs of the saints. Yung wonder, yung marvel ng multitude, let it give way to the worship of the church. Na sana makita ng lahat yung victory ng ating tagapagligtas. Marinig nila yung salitang nagliligtas. Because one day, every tongue, pipi man sila ngayon o hindi, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe. Bagamat maikli, nawa tunay namin kayong napapurihan. Tunay namin nakita ang estado namin bilang mga tao. Walang dila, walang boses, walang kakayanan, makaawa man lang sa iyo. Salamat, Panginoon, at nagbibigay ka ng boses ng kaligtasan sa bawat isang tao ng kasalanan. Tawarin nawa kami, Panginoon, at nawa tunay namin kayo. Kung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.
Signal 118. To God, ay, Victory in Jesus. Ready? Sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life for Calvary to save a wretch like me. I heard about His glory, all His precious blood has told me, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory, beneath the cleansing flood. I heard about His healing, all His dancing fire revealing, how He made a lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory, beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing, and the old redemption story, and some sweet day I'll sing again the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory, beneath the cleansing flood. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to, sa mga nagagawain po namin natapos, sa mga pinag-aaral po namin, pahayag na aming naintindihan. Naway magamit po namin ito sa araw-araw. Pinapanalangin po namin sa isang naway magamit namin na maayos sa aming papaunlad sa aming iglesia. Pinapanalangin din po namin na aming mga pagkain na isang sa lupa. Naway maging kalakasan po namin
sa araw-araw, makakabot na wala sa mga nangangailangan. Tawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, pagkukulang sa inyo. Ito'y pinapanalangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Salamat po. Sa hapon, Pastor, naman ka, parang hospital. 1:30, 1:30.